15 verse 22. Ito po yung pinamagatan ko pong the study of 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ito po ang nilalaman po nito mga kapatid. Ito po yung salita ng Diyos na ipinaabot kay Propeta Nathan para po sa unang hari, physical king na si Saul. Siya po yung kauna-unang hari ng bayan pong Israel na kung saan ito po ay United Kingdom pa during his time. Hindi pa ho magkahiwalay ang kaharian po ng Israel at ang kaharian ng Huda. So ito po ay United Kingdom pa during this time. At ito po yung sinalita po ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel na ukol sa unang hari po ng Israel na si Haring Saul. At ito po ang salita. Pakinggan po ninyo. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Isang napakagandang tanong, mga kapatid. Ang handog po ba, yung animal sacrifices ay mabuti para sa Diyos? Opo. Subalit meron pa hong mas maigi kaysa sa doon. Ano po yun? Yung pagsunod at pagdinig sa iniutos sa kanya ng Diyos. No? Alamin mo natin, bakit po yan mahalaga sa pag-aaral na ito. Mga kapatid, alam po natin, during Old Testament, meron po talagang kautusan na may kinalaman po sa animal sacrifices. Huwag po natin kalilimutan yan. Yan po yung inaaninuhan ng tunay na kordero na handog. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi po ni Juan 1:29 po ng John, nung makita niya po ang Panginoon, narito ang kordero ng Diyos, yung tunay na inaaninuhan, no? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya po yung tunay na inaaninuhan. Subalit samantalang wala pa ho yung tunay na katawan, meron po silang taon-taon na practice. Ano po yan? Yan po yung animal sacrifices. Subalit, bakit po sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos sa pamamagitan po ng tinig ng propetang si Samuel na hindi po siya natutuwa sa handog na susunugin? Mas maigi niya ang pagsunod, mas maigi niya ang pagdinig kaysa po sa mga handog na susunugin, kaysa po sa mga taba na pumapailan lang sa langit. No? Mas bakit nagkaganon ang dito'y pangyayari? Alamin po muna natin ang historical background tungkol po sa haring si Saul. Sino po si Saul? Siya po yung kauna-unahang hari po ng bayang Israel. Nung ito po ay hindi pa ho divided kingdom. Siya po yung naghari humigit kumulang 11th century BC. No? At ang kanya pong lahing pinanggalingan o angkan ay mula po sa angkan ni Benjamin. No, mga kapatid, nakaparehas po din siya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo din po ay mula po sa tribe, mula po sa angkan ni Benjamin. No, yan po yung tribute. At dito po mga kapatid, ang kanya pong ama, dahil tinalakay nga po ni Brother Darwin, minsan boring po pag-aralan yung genealogy o yung kalahian. Pero dito binabanggit, si Saul po ay anak po ni Kis. No? At si Kis po, yan po ay galing po sa lipi ni Benjamin. At si Saul, na kung saan ang tatay niya si Kis, sa po yung kauna-unahang appointed physical king ng bayan po ng Israel. At sila po ay naghari at lumipol sa mga kalaban po ng Diyos ang Palestina nung panahon po nung humigit kumulan 11th century BC. Mga kapatid, simulan po natin ang pag-aaral sa pamamagitan po na isang napakagandang paglalahad ng pagpapasimula po ng paghahari ni Saul. Ito po yung makikita natin in 1 Samuel chapter 15:1 hanggang doon sa verse 3. Ganito pong nilalaman. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahirang ka ng langis. Alam po ninyo, yung mga physical king, bago po sila mag-reign, meron pong ginagawa sa kanila. They were anointed with oil. The same din po ng mga prophets. Bago po sila maging ganap na prophets,
they are anointed with oil, pinapahiran po ng langis. Yun po yung sa mga kings at ganon din po sa mga prophets. Tuloy ko po yung pagbasa, na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaang yaong ginawa ng Amalek sa Israel. Kung paanong siya'y humadlan sa kanya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Ehipto. So dito po, after po niyang i-anoint as a king o first king ng Israel, meron pong pinagawa sa kanya na mission ang Diyos. Naalala po ng Diyos yung ginawa po ng mga Amalek noong sila po'y nagkaroon po ng dakilang pagtakas. Kaya nga po Exodus exit. No? 400 years po silang inalipin doon. Sumigaw po ang bayan ng Diyos. Kailan mo kami aalisin sa pagkaalipin? At ginawa nga po ng Diyos. No? Sa maikling pagkikwento, sinugo niya po si Moises para po itakas sila sa pagkakaalipin sa bayan po ng Ehipto. At nung nangyari po yun, ang unang-una pong humadlang sa kanila mga kapatid, doon po sila papunta sa Promised Land. Naging gala pa sila for 40 years dahil po sa kasalanan po ng bayan ng Israel. Hindi agad sila nakapasok. Ito po yung humadlang sa kanila, yung bayan po ng Amaleksita. Verse 3, ito po yung kanilang ginawa. Ngayon nga yumaangkat, saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo niyang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang mga lalaki at babae. Napakaliwanag po ng utos. Ang gusto ng Diyos, total wipe out. Total, huwag kang manghinayang sa lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. So ibig sabihin, ang gusto talaga ng Diyos, total wipe out. Huwag kang manghihinayang. Naalala ko po yung inutos po ng Diyos kay Jonah. No? Nalungkot siya, bakit? Nagsisi kasi mula sa hari hanggang sa pinakamaliit. Ang ine-expect talaga ni Jonah, mawasak. Nagsisi. Nagrepent. Sabi ng Diyos kayo, hindi ka ba nangihinayang? Ako nga nangihinayang ako sa kanilang mga baka, sa kanilang mga asno, sa kanilang mga hari, sa kanilang mga prinsesa, sa kanilang mga prinsipe. Ito po, baliktad. This is contrast. Dito po ang sabi ng Diyos kay Saul, yung kauna-unang hari, ito direktiba ko sa iyo, gusto ko total wipe out. Huwag kang manghihinayang sa mga lalaki, sa mga babae, sa mga sumususo, sa mga kamelyo, sa lahat ng mga hayop na nasa kanila. Lipulin mo silang lubos. Yung po yung utos. Bakit ano ba ang ginawa nitong mga Amaleksita na pinandaan ng Diyos? Alamin muna natin yan, may historical background Kasi sabi niya, tinandaan ko yung ginawa nitong Amalek nung umahon ng bayang Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto. Matapos silang alipinin ng 400 taon. Ano ba ginawa? Ito po. Punta po tayo sa historical background in Deuteronomy chapter 25, 17 to 19. Ito po yung ginawa nila. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto. Ano ba ang ginawa? Na kung paanong sinalubong kanya sa daan at sinaktan niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo. Yaong lahat na mahina sa hulihan mo, nang ikaw ay pagod at pagal at siya'y hindi natakot sa Diyos. At pansinin niyo po, kumbaga sa literal na real talk, no? Ito pong mga Amaleksita traidor. Alam nilang alam nilang pagod, galing sa pagkakaalipin, tumakas po, kaya nga po ang tawag niya, dakilang pagtakas Tumakas sila gabi. No? Gabi sila tumakas, siyempre pagod at patayan. Ang ginawa, sinaktan sila, samantalang sila'y pagod at pagal at hindi natakot sa Diyos. Bakit po hindi sila natakot sa Diyos? Kasi ang bayan po ng Israel noon, ang bayan po ng Diyos. So sinaktan nila, gaya ng hindi sila natakot sa Diyos. Verse 19, kaya't mangyayari na pagka binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong kaaway sa palibot, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na pinakamana upang ariin, ay iyong papawiin. Ito po, papawiin ang pag-alaala sa Amalek sa silong ng langit at huwag mong lilimutin. So ito na po yung time na yun.
Eto na po, dumating na po yung hinog na panahon para po maghiganti ang Diyos sa Amalek. At yan po ay iniutos, iniatang doon po sa kauna-unahang hari, si Saul. Ngayon, eto po ano ang nangyari. Chapter 15 ng Samuel, verse 7 patuloy. At sinakta ni Saul ang Amaleksita mula sa Habila kung patungo sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. Verse 8. Kanyang kinuhang buhay si Agag. Pansinin niyo po, ang utos po ng Diyos, huwag kang manghihinayang sa lalaki, sa babae. Pero pansinin niyo po dito ang ginawa niya, kanyang kinuhang buhay si Agag na hari po ng Amaleksita. So meron na pong one na mali, one na paglabag, no? At ang pinakamabuti sa mga tupa, pansinin niyo po, pangalawang semplang. Pangalawang semplang, ano po yun? At ang pinakamabuti, no? Sa mga tupa, at sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero. Ano po sabi ng Diyos? Huwag kang manghinayang sa kanilang mga tupa, sa kanilang mga baka, sa kanilang mga kamelyo, sa kanilang mga asno, at lubos na pakalipulin mo sila. Ang dami nang ginawang mali rito. No? At lahat ng mabuti, at yung mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. Ito po. Ang dami niya na semplang dito. Mga kapatid ko, una, ang hari. Lahat ng mga mabubuti sa lahat ng mga hayop, kinuha niya kong buhay. Pero yung mga walang kabuluhan at mga pangit, pinagpapatay. Pero hindi po ganun ang utos. No? Verse 10, nang magkagayo, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi. Ano na po yung sinasabi ng Diyos? Ito po in verse 11. Ikinalulungkot ko. Sino po yung nalulungkot? Ang Diyos. Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin. Ang dami niya pong sinablay eh. Hari. Mga matataba po ng mga kamelyo, ng mga tupa, ng mga baka. Ang dami sinablay. No? Mga kapatid na hindi sinunod. No? Kaya sabi po ng Panginoong Diyos, ikinalulungkot ko na inilagay ko siyang hari sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Meron palang pagdaing na ang pagdaing mo buong gabi. Mahaba-habang pagdaing to, mga kapatid. Bakit po? Kasi po, naging kasangkapan din po siya sa pag-anoint kay Saul as a king. Dahil siya po yung prophet na nag-anoint sa kanya ng oil. Kaya kumbaga sa yung burden, yung bigat, parang nasa kanya din. Ako rin yung naging dahilan kung ba't nagkasala. Dahil ako yung nag-appoint dito, ako yung nag-anoint ng oil. No, mga kapatid? Kaya, ang ginawa po niya, naparoon po doon para kumprontahin si Propeta Samuel kay Saul. At naparoon si Samuel, chapter 15, verse 13, kay Saul at sinabi, Saul, sa kanya, pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Pansinin niyo po yung claim ni Saul. Ito po, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Truth or lie? Sabi po ni Saul, nung makita niya Samuel, ang ganda ng bungad niya, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Ang dami niya pong sinablay na utos. Una, huwag kang manghinayang sa lalaki, sa babae. Kinuha niyang buhay ang hari ng Amaleksita, si Agag. Nang hinayang po siya sa mga matataba po na hayop na meron po ang Amalek. Ang mga baka, ang mga asno, kinuha niya ang buhay yun. At inihandog niya sa Panginoon. Yung mga pangit, yun ang mga nilipol niya. No? Kaya, ewan ko ba, ba't palagi na lang pangit yun na kay Vice Ganda nga, nung humalik yung pogi, nung yung pangit na yun sabi niya, hindi mo ba alam, makukulong ka? Kaya nasa nang-stay siya. Mahirap maging pangit eh. Lagi may discrimination. Di ba? Yan ang katotohanan ng buhay. Mahirap maging pangit. Kasi yun ang unang nililipol, yun ang unang wina-wipe out.
At least napasaya ko kayo. Pero totoo, di ba? Yun ang nangyari. No? Verse 15, at sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amaleksita, sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos, at ang natira'y aming lubos na nilipon. Kumbaga sa parang dito nagdadahilan pa sila. Kasi ihahandog naman namin sa Diyos eh. Pansinin niyo po yung utos ang utos, huwag manghihinayang sa lahat ng mga hayop. Pero dito nangangatwiran pa siya eh. Nagtira kami. Yung mga magaganda, yung good quality. Yung mga class A1, nagtira kami. Yun ang inihahandog namin sa Diyos mo. Kumbaga sa parang dito, kumbaga po sa Pilipinas kasi, parang ganito eh. Pagka merong lagay, okay na yan, sige. Apasukin mo na kahit walang visa, walang working permit. Yung mga nangyari sa Pogo, okay na yan. Basta may lagay, parang ganito yan eh. Okay na, naghahain naman namin sa Diyos mo yan eh. Payagan mo na. Pero pansinin niyo po in verse 16, ang maggagayon sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka, aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. Verse 17, at sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba ginawa kitang pangulo ng lipi ng Israel? Sino pa naman kasi po si Saul ng panahon hindi pa sa akin? Israel. Maliit po siya. No? Kumbaga po, no? Mula po sa batang mga sinabi, walang pangalan, to becoming an 8-time independent division champion. At siya po yung sa Guinness World Book of Records, kauna-unahan, pinakamatandang na champion na age of 40, at champion straight. Parang nakagawa. Kaya, from catch to riches, parang ito siya. Si Saul, wala ka naman, you're nothing. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, inihalal ka, inapoint ka bilang hari ng Israel. Tingnan niyo po, at pinahirapan ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. Biglang nagkaroon siya ng pinakamataas na kalagayan, pinakamataas na niyang bayan bilang hari. No? Verse 18, at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakay, sinabi ikaw ay yumaon, at iyong lubos alipulin ang makasalanan ng Amaleksita. Ang kasalanan. Nabasa na po natin from Deuteronomy. Nung umahon sila sa dito. Paghalat pata, ang ginawa nito, sinaktan yung mga nasa kauliang mamamayan ng Israel na pinakasalanan sa Israel. Hanggang panahon ito, yung bayan ng Diyos. So, kasi sinaktan mo ang Diyos. At ang utos, ulit. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Verse 19. Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. So dito po, binanggit na ng director, gumawa ka ng masama. Hindi excuse na kumuha ka ng matatabang hayop para ihandog mo sa Diyos as animal sacrifices. It can never be an excuse for God. Why? Kasi ang gusto ng Diyos, total wipe out. Huwag kang manghihinayang. Huwag kang manghihinayang. Yun po yung hindi nagawa. Verse 20, pa yung sagot ni Haring Saul. At sinabi ni Saul kay Samuel, aking sinunod. Ang tibig na rito eh. Parang huli na. Parang kitang-kita dibinaya pa. Aking
Si Aga bahagi ang mga kapatid. Huwag ka magbibigay ng lalaki sa kanila. Si Aga po ba ay lalaki? Iba na siya. Pangalan ng Panginoon. Kaya pwedeng mag-report. Mga kapatid, at aking lubos na nililip ang mga Amaleksita. Kaya si Aga, Amaleksita, hindi mo pa lubos na nililip. Hindi mo kalibirang isa. Verse 21, ngunit ang bayan ay tumuha sa samsam at sa mga tupa at sa mga baka na pinakamabuti na itinagang bagay upang ihain sa Panginoon ng Diyos sa Gilgal. Kaya ito po, dumating yung 1522. Hanggang kulang yun. 1522, yung ating topic, ito po yung the study of 1522. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices? As much as in obeying the Lord, to obey is better than sacrifice. Napakaliwa. To obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of rams. Napakaliwanag. Kumbaga po sa pag-aaral natin ito, mga kapatid, the conclusion is, wala pong pwedeng ihalili, wala pong pwedeng itumbas sa pagsunod sa tinig at kautusan ng Panginoon na ang ihahalili mo animal sacrifices. Hindi pwedeng ihalili yun. Sabi nga ho ng Diyos ba't hindi mo nilipol ng lubos ang makasalanang Amaleksita? Nagtira siya ng isa ang hari, yung pinakamataas pa. Ano po ba ang hari? Yung hari po, yan po ang kumakatawan sa buong bayan ng Amaleksita. So parang hindi mo rin nilipol ang bayan niya. Bakit tinira mo yung pinakapuno? Yung po ang ibig sabihin nun, mga kapatid ko. Alam niyo po, sa istoryang ito, victorious po si Saul Natalo po niyang ang Amalek. Kinaptured po niya yung king of Amalek. Victorious siya, but he was defeated. Ang ganda ang ganda ng salita he is victorious with regard to this war against Amalek. But he is defeated. Why? You know why he is defeated? Because he is not fully obeyed the commandments of kings and Lord of lords. Yun ang matindi ron. Victorious siya sa war na to, but he is defeated as a servant of living God. Kasi ang utos sa kanya napakaliwanag Total wipe out. Huwag kang manghihinayang. Hindi niya po nasunod yun. Ang isa pa na dapat nating makita dito, partial obedience is disobedience. Gusto kong ipaliwanag ito ng paabot sa ating lahat. Partial obedience is disobedience. Parang ganito yan Sumamba ka, nakasamba ka, araw ng linggo, tuwing unang araw ng sanlinggo. But, meron nag-ring sa cellphone mo. Hindi ko alam kung ano yon, ikaw ang nakakaalam. Umuwi ka ng message, hindi ka pa nakapag-Lord's table. Hindi ka pag-aabuluyan. Hindi ka pa nakapag-closing prayer, umuwi ka. Is that a total worship? Hindi ba mahalaga ang Lord's table? Sa tuwing kakanin nyo ang tinapay na tuti, inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Ano po ba ang kamatayan ng Panginoon? Hindi ho ba ang kamatayan ng Panginoon ay siyang naging dahilan para tayo mapaalis sa pagkakasanglaan natin kay Satanas? Rematado na tayo Kumbaga sa concept ni Satanas. Pero natubos tayo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Tapos ngayon yung pinakamahalaga, yun yung na-miss mo. Tapos sasabihin mo nakasamba ka. Nakasamba ka ba talaga? Hindi ka nakasamba. Bakit? Hindi ka nakapag-Lord's table. Pinakamahalaga yan.
Sabi nga, mayroong expiration hanggang sa dumating siya. Sabi po sa 11th chapter ng 1 Corinthians, hanggang kailan? Hanggang sa dumating siya. Iinom uli siya ng panibago, kasama niya na tayo sa kanyang kaharian. Ano yung sinabi? Parang ganun din yan sa makabagong panahon natin ngayon. Tapos sasabihin mo, nakasamba po ako. Hindi ka nakasamba, nakadalo ka lang. Ngayon, sabihin na nakadalo, naka-attendance ka lang. Pero in full spectrum, hindi ka talaga nakasamba. Why? You miss the Lord's table. You miss giving. You miss closing prayer. At isa pa yung na-miss mo, yung pagtitingin na ng magkakapatid, yung nagkukumustahan. Sabi sa 13th chapter of Hebrews, yung magtinginan kayo kasi kailan ba nabubuo yung passion, yung agape. Hindi ba pag nagkakaroon kayo ng huntahan, ng bonding, yun ang nawala. Tapos sasabihin mo nakasamba ka, no? Hindi ka nakasamba, nakadalo ka. Mga kapatid. The same din po ito, yun ang katumbas nun, mga kapatid. Victorious eh. Dapat nga po ipagbunyi yung victory niya eh. But hindi po pwedeng ipagbunyi because he failed to obey fully the commandments of God to wipe out the Amalek. Kinuha niyang buhay yung hari. Kinuha niya lahat ng mga magagandang klase ng mga hayop. Yung mga pangit, pinagpapatay. No, mga kapatid. Ang sakit. Mga kapatid. Yung po yung dito yung dapat makita natin. No? Partial obedience is disobedience. Kung susunod ka rin na naman sa Panginoon, lupusin mo na yung talagang tunay na pagsunod. No, mga kapatid, alam niyo po, sa pagsunod po sa Diyos, hindi po pwede yung Bombay mindset. Ano yung Bombay mindset? Hulugan. Ang Panginoong Diyos hindi ho dapat natin gawin parang Bombay na hulugan. O Panginoon, ito lang muna susundin ko, sa susunod na po yung iba. Yun po yung aral na dito dapat makita natin. Ang Diyos po, ayaw niya po yung Bombay na paraan ng pagsunod. Yung hulugan. Yun yung dapat na makita natin dito, mga kapatid. Hindi ho magiging worthy yung hain natin, yung sacrifices natin if we are not fully obeying the Word of God. Yan po yung dapat nating tandaan. At nothing can replace fully obeying the Word of God. Hindi mo siya pwedeng i-replace na, ito, kinuha kong buhay. Ihahandog ko sa Panginoon mo. Ayaw nga niya yun eh. Bakit? Yung mga hayop na yun, belong to Amalek. The sinner Amalek. Ayaw niya yun. Kaya sabi niya, huwag kang manghinayang. Ito po, alam mo niyo ang gustong-gusto ng Diyos, ito, isa po sa karakter na binabanggit ng Old Testament, si Noah. Basahin po natin. In Genesis 6:14, nagbigay po siya ng direktiba kung paano gagawin yung tinatawag na daong. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng isang silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at labas ng mga sahing. 6:15. Sa ganitong paraang gagawin mo ng 300 siko ang haba at sasakyan 50 siko ang luwag at 30 siko ang taas. So nagbigay siya ng mga sukat. Alam niyo po mga kapatid, ako'y naniniwala, hindi po karpentero si Noah. Isa po siyang propeta, nangaral po siya bago po dumating yung tinatawag na dakilang bahanggunaw. 8 lang po yung naniwala. Kasama po rin sa pangwala po doon, 7 yung naniwala sa kanya. Yung mga anak niya, yung mga asawa ng mga anak niya, at saka yung asawa niya. No? Gagawa ka ng isang durungawan, verse 16, sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko at sa dakong itaas at pintuan ng sasakyan at ilalagay mo sa tagiliran at gagawin mong may lapag na lalong mahaba. Pangalawa at pangatlo. Yung last verse. Notice the last verse. 6:22 of Genesis. Gayon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Ito yung dapat. Ito yung sukat. Ito yung disenyo. Wala po siyang iniba. Kung ano yung inutos ng Diyos, gayon po niya lahat ginawa ayon sa iniutos sa kanya. Ganito po yung total na pagsunod.
sa Diyos na pinakamakapangyarihan. At ang ultimate example po natin, wala pong iba, kung hindi yung inaaninuhan ng animal sacrifices, si Jesus Christ po. Sa pangangaral po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ito na po yung huling talatang aking babasahin. Ganito po ang kanyang sinabi. Pilipos chapter 2:5 hanggang verse 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Notice this verse 8. Palibhasa ay nasumpungan sa anyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin. Hanggang saan? Hanggang sa kamatayan, oo. Sa kamatayan sa krus. Alala ko po, no? Parang kumbaga sa historical background lang. 3 times nung nananalangin po siya sa Garden of Gethsemane. Yan ho yung kanyang Yan ho yung kanyang prayer. Ama, kung maaari sana lumagpas sa akin ng sarong ito. Ang tinutukoy na saro, yung death na haharapin niya. Bilang tao, may nasa katawang tao siya. Meron din po siyang fear of death. Pero ano sabi niya? Mangyari ang kalooban mo at hindi yung ibig. Your will be done. Kaya ang ganda ng pangangaral ni Apostol Pablo, nagmasunurin siya. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Yun yung total na obedience. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong anumang pwedeng ihalili sa total na pagsunod sa tinig ng Panginoon na ang ihahalili natin ibang bagay. Gaya po ni Haring Saul, yung burnt animal sacrifices. Hindi po pwedeng ihalili yun o anumang bagay. Panginoon, ganito, nakadalo naman ako eh. Oo, nakadalo ka. Present ka, pero may kulang. Hindi ka nakapag-bread breaking. Napaka halaga ng utos na yun eh. Sumisimbolo po yung tinapay na walang libatura sa katawan ng Panginoon. Sumisimbolo yung katas ng ubas sa dugo ng Panginoon na naglilinis sa atin, sa ating mga kasalanan. Tapos sasabihin mo nakasamba ka. Hindi ka nakasamba kapatid, nakadalo ka lang. Muli po mga kapatid, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po, yung mensaheng ito ay tumatak sa ating isipan at huwag po nawa tayong mahulog sa kasalanang kinahulugan ni Haring Saul. Maraming salamat. Thank you, Brother Sanbar, sa binahagi mong Bible study. Ang susunod po natin na mapapakinggan is si Brother Gambot. But before that, we will sing one hymn. And we request that you lead us with the habang i-set up ko yung iyong PowerPoint. Thank you. Kala ko bubuglan para pa. Pakaiba yata yun. Sabi ko din sa mga song leader kanina, dapat alam mo yung kanta. Kaya dapat alam mo yung kanta. Hindi. Dahil sa 4 chords, ito 3 chords. Dito ni Kuya Dano. Ano ba? Reports pa rin. Okay. Ito, 4 chords. Okay? Open your hymnals to hymn number 141. No one ever cared for me like Jesus. I would love. Forward po ang beating. Ready? Sing.
I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I will tell you how it changed my life completely. It's something that no